5 paraan para hindi makalimot kahit 70 plus ka na. Magandang araw po, mga ka-senior. Narito na naman ang inyong ka-senior health tips. Ang inyong gabay para sa mas malusog, mas masigla, at mas malinaw na pag-iisip sa ating golden years. Mga ka-senior, habang tumatanda tayo, normal lang na minsan ay nakakalimot tayo. Halimbawa, nakakalimutan natin kung saan natin inilagay ang susi, salamin o cellphone. Minsan, hindi agad maalala ang pangalan ng kakilala o kung ano ang gagawin natin sa isang sandali. Pero alam niyo po ba, ang pagkalimot ay hindi agad nangangahulugan ng seryosong sakit. Kadalasan, ito ay bahagi lamang ng normal na pagtanda. Ang mahalaga ay alam natin kung paano aalagaan ng ating utak upang manatiling malinaw at aktibo ang ating memorya. Sa video na ito, ibabahagi natin ang 5 mabisang paraan upang hindi makalimot kahit 70 plus ka na at kung paano natin ito maisa sa buhay araw-araw. Una, panatilihing aktibo ang utak. Mga ka-senior, isipin ninyo ang utak bilang isang kalamnan. Kapag hindi ginagamit, ito ay humihina. Pero kapag palagi itong ginagamit, mas lalo itong lumalakas. Kaya mahalaga na araw-araw ay may ginagawa tayong nagpapagana sa ating isip. Hindi kailangang komplikado. Maaaring magsimula sa simpleng pagbabasa ng dyaryo o libro. Maaari rin kayong magsulat ng journal, kahit ilang linya lang tungkol sa inyong araw. Subukan din ng puzzle, crossword, o kahit simpleng memory games. Kung mahilig kayo sa kwentuhan, subukan ninyong ikwento ang inyong mga karanasan noong kabataan. Malaking tulong ito sa memory recall. Pwede rin kayong matuto ng bagong bagay. Halimbawa, bagong recipe, bagong awitin, o kahit paggamit ng cellphone. Ang pag-aaral ng bago ay isa sa pinakamabisang paraan para manatiling bata ang utak. Tandaan, ang utak na ginagamit ay utak na lumalakas. Ikalawa, gumalaw at mag-ehersisyo araw-araw. Mga ka-senior, ang katawan at utak ay magkaugnay. Kapag gumagalaw ang katawan, mas gumaganda ang daloy ng dugo papunta sa utak. Kahit 20 hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw ay malaking tulong na. Hindi kailangan mabilis. Pwede kayong maglakad sa loob ng bahay, sa labas, o kahit sa mall. Bukod sa paglalakad, pwede rin ang stretching, light exercise, o simpleng gawaing bahay tulad ng pagwawalis o pag-aayos. Kapag mas maayos ang circulation, mas maraming oxygen ang napupunta sa utak at mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Napapansin ninyo ba na kapag aktibo kayo, mas alerto ang isip ninyo? Iyan ang epekto ng movement sa utak. Ikatlo, kumain ng pagkain na mabuti para sa utak. Ang pagkain po natin ay may direktang epekto sa ating memorya. Subukan nating kumain ng mas maraming isda, lalo na ang mayaman sa omega-3 tulad ng sardinas at salmon. Nakakatulong ito sa brain function at memory. Huwag kalimutan ng gulay at prutas. Ang mga ito ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang utak laban sa pagtanda. Ang mani at whole grains ay nagbibigay ng steady energy sa utak, kaya mas nakakapag-concentrate tayo. Iwasan naman ang sobrang matatamis, maalat at processed na pagkain. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa daloy ng dugo at sa kalusugan ng utak. Hindi kailangang perpekto ang diet. Kahit maliit na pagbabago, tulad ng pagdagdag ng gulay sa bawat meal, ay malaking tulong na. Ika-4, matulog ng sapat at maayos. Mga ka-senior, habang tayo ay natutulog, ang utak natin ay abala sa pag-ayos ng mga alaala at impormasyon. Kapag kulang ang tulog, nahihirapan ang utak na i-process ang impormasyon. Kaya minsan, nakakalimot tayo o nahihirapang mag-focus. Subukan ang simpleng routine. Matulog sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang paggamit ng cellphone bago matulog. Mag-relax muna. Maaring magdasal, magbasa,
o huminga ng malalim. Ang quality sleep ay hindi lang nagpapahinga sa katawan, pinapalakas din nito ang memorya. 5, makipag-usap at makisalamuha sa iba. Ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay napakahalaga para sa ating utak. Kapag tayo ay nakikipagkwentuhan, nagtatawanan, at nagbabahagi ng karanasan, ang ating utak ay nagiging mas aktibo. Kahit simpleng tawag sa kaibigan, kwentuhan sa kapitbahay, o bonding sa pamilya ay malaking tulong. Ang social interaction ay hindi lang para sa kasiyahan. Ito ay mahalaga para sa mental health at memory. Mga ka-senior, tandaan, ang malinaw na memorya ay hindi lamang nakadepende sa edad, kundi sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng utak, paggalaw ng katawan, tamang pagkain, sapat na tulog, at pakikipag-ugnayan sa iba, maaari nating mapanatiling malakas ang ating memorya kahit lampas 70 taon na. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa kapwa ka-senior at sa inyong pamilya at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips. Muli, ito ang inyong ka-senior health tips. Nagpapaalala na ang kalusugan ay ating kayamanan. Hanggang sa muli, ka-senior, ingat po kayo lagi at God bless po sa inyong lahat.